Sa gabing tahimik, isang high-rise apartment sa Cubao ang naging saksi sa mga kababalaghang hindi mo aakalain. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang call center agent na nakaranas ng mga nakakakilabot na pangyayari sa kanyang tinitirhang gusali. Sa kanyang paglalakad sa laundromat, natagpuan niya ang isang balat at pugot na ulo ng aso na nakapako sa pader. Ano nga ba ang mga misteryong bumabalot sa mundo ng kadiliman? Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga nakakakilabot na pangyayari sa Creepy Pinoy Stories. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng mga kwentong katatakutan. Ako po si Miguel at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Nakatira ako sa isang luma at sira-sirang high-rise apartment sa Cubao. Napadpad ako dito dahil sa trabaho ko bilang isang call center agent. Mag-isa lang akong nakatira dito, kaya naman madalas akong mag-ikot sa building para maghanap ng makakausap o kahit anong mapagkakaabalahan. Kilala ko halos lahat ng mga residente dito, lalo na si Fernando, isang matandang lalaki na mahilig magkwento ng mga kababalaghan. Pero ang kwento ko ngayon ay hindi lang basta kwento. Ito ay isang tunay na karanasan na nagbigay sa akin ng matinding takot. Isang gabi, habang naglalakad ako papunta sa laundromat ng aming luma at sira-sirang high-rise apartment sa Cubao, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may dalang masamang balita. Sa pagdating ko sa laundromat, napansin ko ang isang kakaibang bagay sa pader. Isang balat at pugot na ulo ng aso na nakapako. Agad akong nanginig sa takot. Diyos ko, ano to? Bulong ko sa sarili habang nanginginig ang mga kamay ko sa pagkuha ng cellphone para tumawag ng pulis. Habang hinihintay ko ang mga pulis, napansin ko na parang may mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Sino yan? Sigaw ko pero walang sumagot. Dumating ang mga pulis ngunit nang malaman nilang hindi gumagana ang mga security camera ng building, nagkibit balikat lang sila at iniwan akong naguguluhan at natatakot. Bumalik ako sa aking apartment na may bigat sa dibdib. Iniisip kung anong klaseng kababalaghan ang nangyayari. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga kapitbahay. Sa paglabas ko ng pinto, nakita ko ang mga pulis sa apartment ni Fernando, isang residente sa building. Narinig ko sina Esmeralda at Lando na nag-uusap tungkol sa pagkamatay ni Fernando. Parang may sumpa sa building na to, sabi ni Esmeralda habang nagbubulungan sila ni Lando. Hindi lang yan, may naririnig pa akong mga kakaibang tunog sa gabi. Dagdag ni Lando na tila takot na takot. Habang naglalakad ako pabalik sa aking apartment, napansin kong nagdidilim ang mga ilaw ng building. Bakit parang humahaba at nagiging baluktot ang mga pasilyo? Tanong ko sa sarili ko. Sa gilid ng aking paningin, tila may mga anino na gumagalaw. Hindi ito normal. Bulong ko habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Pumasok ako sa aking apartment at siniguradong nakalock ang pinto. Isang gabi, habang naglalakad ako sa pasilyo, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin. Sa aking harapan, nakita ko ang isang lumulutang na nilalang na nakasuot ng balabal at may mukha na parang static ng TV. Grabe, para akong nanigas sa takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Agad akong nagtago sa likod ng isang pintuan, nanginginig sa takot habang pinagmamasdan ang nilalang na lumulutang palayo. Pero habang nakatago ako, narinig ko ang mga yabag ng nilalang na tila papalapit ulit sa akin. Huwag kang gagalaw, bulong ko sa sarili ko kahit na ang puso ko ay parang gustong kumawala sa dibdib ko. Ano yon? Bulong ko sa sarili habang dahan-dahang bumabalik sa aking apartment, nanginginig pa rin sa takot. Hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Sa aking pag-iikot sa building, natagpuan ko sina Raul at Hana na magkasama sa isang kasuklam-suklam na anyo, tila pinagdugtong ng isang madilim na puwersa.
Tulungan niyo ako. Sigaw ko, ngunit walang sumagot. Parang wala na silang kaluluwa. Mga mata nila ay blanko at walang buhay. Biglang bumukas ang pinto ng aking apartment at mabilis akong pumasok. Sinarado ito ng mahigpit at huminga ng malalim. Sinusubukang kalmahin ang sarili. Pero kahit nasa loob na ako ng apartment, hindi pa rin ako mapakali. Sinubukan kong humingi ng tulong online. Ngunit natuklasan kong nasa isang bangungot na bersyon ako ng building. Bakit hindi makalabas ang mga mensahe ko? Tanong ko habang pinipindot ang cellphone. Wala. Walang signal. Walang internet. Para akong nakakulong sa isang mundo na hindi ko maintindihan. Ginamit ko ang isang sirang bathtub para basagin ang sahig at makapasok sa apartment sa ibaba. Kailangan kong makalabas dito. Sabi ko sa sarili, habang pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. Sa aking paglalakbay, nakasalubong ko si Glenda na nag-merge sa kanyang mobility scooter. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ko habang nanginginig sa takot. Pero bago pa man siya makasagot, bigla siyang nanganak ng isang nakakatakot na bata. Diyos ko, ano to? Sigaw ko habang tumatakbo palayo. Ang bata ay may mga mata na parang butas ng kadiliman at tila sinusundan ako ng mga ito kahit saan ako magtungo. Hindi ko na kaya to, bulong ko habang patuloy na tumatakbo. Habang tumatakbo, napansin ko na parang nagbabago ang layout ng building. Parang maze na to, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, parang lahat ng daan ay patungo sa wala. Sa wakas, nakarating ako sa isang lugar na tila mas ligtas. Kailangan kong makahanap ng paraan para makalabas dito, sabi ko habang humihinga ng malalim. Pero nung nakarating ako sa lobby, nakita kong puno ng mga halimaw ang labas ng mundo. Hindi ako makakalabas dito, bulong ko habang nagtatago sa likod ng isang malaking haligi. Parang wala nang katapusan ang bangungot na ito. Nagtago ako at nasaksihan ang isang ritual na isinasagawa ng mga nakabalabal na nilalang. Anong ginagawa nila? Tanong ko habang pinagmamasdan sila. Nakita kong nagpapatawag sila ng isang halimaw mula sa ibang dimensyon. Kailangan kong malaman kung anong nangyayari, bulong ko habang dahan-dahang lumalapit. Habang lumalapit, narinig ko ang mga bulong ng mga nakabalabal. Ang mundo ng kadiliman ay maghahari, sabi ng isa. Natagpuan ko ang journal ni Fernando na naglalaman ng lihim na ang building ay nahatak sa isang paralel na dimensyon na tinatawag na mundo ng kadiliman. Kaya pala, sabi ko habang binabasa ang mga pahina. Ang panggulo, bulong ko habang binabasa ang tungkol sa nilalang na nagpapalakas mula sa takot at pagdurusa ng mga residente. Kailangan kong makahanap ng paraan para makalabas dito. Hindi ako pwedeng magtagal dito, sabi ko habang dahan-dahang umaalis sa lugar. Sinusubukang hindi gumawa ng ingay. Natutunan ko na si Fernando ang nagsagawa ng ritual upang pagsamahin ang building sa mundo ng kadiliman. Paano ko siya mapipigilan? Tanong ko sa sarili habang nag-iisip ng paraan. Sinubukan kong sunugin ang building gamit ang Molotov cocktails. Sana gumana to, bulong ko habang hinahagis ang mga bote. Ngunit napapatay ang mga apoy ng supernatural na puwersa. Hindi ito pwede, sabi ko habang umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Nakahanap ako ng isang tunnel na nagdadala sa akin sa isang sub-basement. Ito na lang ang pag-asa ko, sabi ko habang naglalakad papasok. Sa huli, nakalabas ako sa tunay na mundo. Salamat, Diyos ko, bulong ko habang humihinga ng malalim. Natuklasan kong naglaho na ang building. Anong nangyari? Tanong ko habang pinagmamasdan ang bakanteng lote. Nabura na ang mga residente at ang building sa eksistensya. Ako na lang ang natira, sabi ko habang lumuluha. Naiwan akong pinahihirapan ng karanasan. Hindi ko na makakalimutan ito, bulong ko habang naglalakad palayo. Sinusubukang kalimutan ang mundo ng kadiliman.
Ang kwento natin ngayong gabi ay nagpapakita na ang takot at kasamaan ay maaaring magtago sa mga pinakapamilyar na lugar. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, sa mundo ng kadiliman, walang ligtas.